po si Sister Norma Alvarez. 30 years na po sa faith life. Dumating po ako dito as yung buntis pa po ako sa panganay ko. Nakakilala na rin po ako sa Panginoon, dalaga pa ako. So, nung makarating po ako dito, naghahanap po ako ng church na nangupahan po kami sa isang maliit na kwarto. Sa katapat ko pong kwarto, kami nagpapatugtog po ng Christian song. Hindi po ako nakatiis, kinato ko siya na sabi ko po, saan po kayong church uma-attend? At sinabi nga po sa Faith Life daw po uma-attend. Malapit lang, kung gusto ko raw po sumama, malapit lang. Hanggang sa nagsimula po noon na kasama-sama na po niya akong uma-attend every Sunday. Hanggang sa, yun po, nagpatuloy. Hanggang sa pinanganak ko po yung panganay. At naging yun nga po, sunod-sunod na 6 na anak. Pinagtsatsagaan ko po yan dalahin sa church. Although mga kahit sanggol pa, baby pa, andun po, yung hindi po ako napapagod na dalhin sila sa church kasi alam ko po sa paglaki nila ay madadala nila yung mga naririnig nila na salita ng Panginoon. Ito naranasan ko po talaga na habang katulad po niyan, si Pastor William po, nagpa-prophesy siya na dito merong magpapatayo ng bahay na ilang taon niya na itong parang dream house. Nakaupo po ako ng bandang kaliwa and then doon po siya tumuro sa kung nasaan po ako nakaupo. Sabi niya, within mga 2 months, itatayo itong bahay na to. Ay, nung time na po na yon, wala pa ako talagang hawak na pera. So, yun po, naranasan ko talaga yung pagkilos ng Panginoon na kapag tayo ay nananalangin. At nangyari po yun na nagkaroon nga po kami ng bahay. Sa ngayon po ay doon po kami nakatira. Nagpapatuloy po ako dahil naranasan ko ang kabutihan ng Panginoon at ang mga himala na ginawa niya po sa aking buhay. At maging sa aking anak po na yung time na mag-a-abroad pa lang yung anak ko na nagpa-test po kami, laboratory, sabi doon merong pong operahan, gallbladder. So, 2 beses po kami pumunta sa laboratory na yon para magpa-testing po. So, ang sabi doon, maghanap po ako ng hospital kung saan tatanggalin po yun at papa-opera. So, pumunta ako sa ibang hospital para ipa-second opinion po. Ang sabi ng doktor, operahan po siya ng Monday. Pumunta po kami ng Sunday kasi kailangan na mai-prepare yung pasyente para sa araw ng bukas. Pero marinig ko po yun na sinabi, 1:30. Pumunta po kami ng Sunday. Sunday po yun. Parang nangiti po ako pagkasabi ng doktor na, sabi ko 1:30, may training po kami sa church eh. Sabi ko, Lord, nung ano po na yun, nakaupo ako, sabi ko, Lord, 1:30. Sabi ko, ganun, may ano po kami, may training sa church. Hindi niyo po hahayaan na ma-opera yung anak ko at pumunta ako dito ng Sunday tapos Monday opera. Hindi po mangyayari ang operation na yan. Tuesday, nag-fasting po ako hanggang sa Friday and then Saturday po, nagpa-laboratory. At yun nga po, habang sinasabi ng doktor na wala naman akong makita, wala namang gallbladder na operahin. So talagang umiiyak po ako noon at ibinigay na po sa akin yung result. Sabi nung sa cashier na, bakit daw ako umiiyak? Lumapit daw ako sa barangay kasi baka daw matulungan ako na mabigyan ng tulong para sa operasyon. Sabi ko, eto na po yung result, wala nang uoperahin. Naghihimala na si Lord. So sabi ko, anak, kahit saan ka makarating, alam mo na may Diyos na naghihimala, may Diyos na totoo. Kaya sabi ko, napakabuti ng Panginoon. Marami pang himala na ginawa ang Panginoon sa aking buhay. Paghingi ng anak na babae, kasi puros lalaki po yan, pag hingi ng anak na babae, ibinigay po at 2 pa. Ang masasabi ko lang po sa mga kapatid na nagdadalawang isip, nagdududa sa magagawa ng Panginoon, wala po dapat tayong ipagduda sa Panginoon kasi lahat po ng bagay ng ating hinihiling ay pwede pong maghimala ang Panginoon at pwede niya pong ibigay sa atin yun, ipagkaloob.